kayo Mike. Kasi baka raw magtampo si Aiko Melendez and Jo Marie Iliana. Nakalimutan ko tanong si Andre. Oo, close ko pa naman yung parents niya. Oo. Okay lang po, hindi naman po sila matampuhin. Hindi, knowing din nakaalis na din nila ako. Sabihin, tinanong ko yung mga anak ng mga ibang artista, hindi ko natanong. Pero Andre, how's your dad and mom? Yeah, gano'n sila ka-supportive? Ang daming tinatawagan ba nila lagi si Boss Vic? Kasi parang sunod-sunod ang show mo, ha? Yun po, blessed po talaga. Tsaka very thankful po dahil binibigyan po ng opportunity ni Boss Vic. Kaya very thankful po. Thank you po, Boss Vic, kung makikita niyo po ito. Thank you po sobra. Thank you po sa tiwala. Tsaka yun po. Si Mommy po, si Daddy, okay naman po yung relationship namin. Si Mommy very supportive po. Lagi po nagtatanong kamusta yung set, kamusta yung mga eksena, ganyan. Si Daddy naman po, lagi lang akong pinupush na be on time. Be on time, no? Tapos pinupush na lang po ako na maging like ready po sa trabaho, tsaka maging professional po. Oo, napaka-supportive parents, di ba? Pero eto kasi si Bobby Quintina, nakalimutan niya itanong kanina, no? Pinasa na sa akin yung mic. Ikaw, kasi ang daming mga diva stars dati pa, mga nagbabalik showbiz din. Ikaw ba, sino raw sa mga diva stars before na gusto mo maging makasama sa project? Siyempre, although ang mom and dad mo more identified sa sa Regal si Juan Mcpondoc daw ba? Dahil dating diva star, gusto mo rin bang makasama sa project? Sure. Pinapatanong din. Sure po, why not po? Kilala mo siya ng personal? Yes po. Close kayo? Pwede na po. Ayan, maraming magsusulat din. Mas marami ka magiging article. Ano yung pinapatanong ka? Ano ang reaction mo sa rumored relationship ng mom mo at saka ni Juan Mig? Enjoy! Ay, Opo, kasi kung mukha naman po silang masaya. So kung masaya naman po sila, enjoy po. You have all my blessings. Yan, thank you. Yan, hindi na ako kakabahan, PB. Babatiin na ako ni Aiko at saka ni Jo Marie. Thank you. Okay, thank you. Okay, okay. Alright, next. From People's Journal, Philippine Star, and ABS-CBN Entertainment, we have Leia Santerio. Hi, good evening. Hi, PB. I would like to ask Direk first and the writer. Hi, Direk, how did this project land on your lap? Nagulat din po ako, tinawagan po ako ni Boss Vic. Sinabi, Bobby, ikaw mag-direct ng Hell University. Oh, alright. And there are a lot of my projects kasi na gusto ni Boss Vic pagdating po sa treatment. Yes. At nakita niya na bagay na may apply ko po sa project na to. So that's how I got it. So when did you start film shooting? We started Last year? this January. This January This January lang. Ay, actually, hindi. December pa lang. Around November 20. We had a few days before the Christmas season. And then, nag-break po kami, then nag-resume ng So nakailang episodes na kayo? Direk? Sa ngayon, almost, yung malapit ng magsara, mga almost 5 episodes po. So ilang pa to go? Ganong katagal pa? We have a total of 18 episodes po. 18 So, pa. nasa day 12 po kami, we have around 30 And then, shooting days. So when is this airing? This airs po on, the first episode is gonna be on Viva 1 sa February 6. Alright. Thank you, And then, Direk. magkakaroon din po kami sometime this January ng primer, parang behind the scenes the making of Hell University. Alright. Thank you. Thank you. Yung writer, Si sorry, Kim po. Kim? Night in Black. Yeah. Did Viva buy the rights from you for this for Hell University? And how long ago did you write the story? Actually, sunod ko po yung story niyo for, I think, 6 months. Last year. No, 2000. Matagal na. About 2016. Wow, 10 years ago. Tapos, paano napunta sa Viva? Actually, kinontak po ako ng Wattpad na Wattpad, alright. meron pong interested
para harap sa story ko and Biga po. And natuwa naman po kasi napanood ko na po yung mga film ng Biga and maganda po yung mga produce nila. How long? How last year yun? Opo. Last year. Last year. Thank you, Ali. Tatlong showbiz royalties. Hello. Hi. Good afternoon. Hindi na pala. Sorry. Yeah. How did you feel now that you're moving into the same landscape or same area, same of your mom and dad? That your mom and dad starred in or became known? Yung tatlo. Basically, my mom is not an actress po. Your dad. Yeah, my dad. Parents, yeah. Based on that naman po, si Daddy, really supportive naman po siya sa ginagawa ko ngayon. Pag-lead ko, pag may tinatanong ako sa kanya, tinuturoan niya ito. Okay, nandiyan din po si Tito Ray PJ, Adeliano po, para sumuporta po sa akin. Especially si Ate Carla din po, minsan tumatawag sa akin or mag-chat sa akin. Kami kinakamusta yung work ko and everything. So yeah, thank you so much. Hi, Andre. Hello po, good New evening Year. po. Happy New Year po. How do I feel po as a royalty po? Is that po the question? Yes, that you're now moving into the same area, realm that your dad became known. Dad and mom. Ako po, I feel very blessed and in a way po, I feel pressured kasi they're from the same industry and I feel like I'm gonna get judged by my actions na hindi, kung hindi dikit sa kanila or whatever na parang hindi man comparable. I feel like it's pressuring na mamaya it may come out na hindi ako as good as them or hindi ako parang, ano to, anak pa talaga to, ampun ba to, yung ganun po. So may ganung feeling po. Ampun talaga. Opo, yes po. Thank you. Yes. I think for me, it's big shoes to fill. I also feel very pressured, but also very honored and grateful that I have this role already. It's unbelievable because I also didn't expect na papasok ako sa showbiz. You're the third generation, not your Third family. generation. Yes. po. Yes po. So it's really big shoes to fill. I feel tremendous amount of pressure, but pressure that I'm challenged and I want to make them proud of me. I really want them to be proud of me in anything that I do, showbiz, school, everything. Thank you. All right. Good luck. Thank you. Okay, thank you so much. Okay, next up, we just had a little switcheroo. Let's hear first from Aster Amoyo from TikTok, People's Journal at PSN. Sali pala ako dito. Anyway, sa lahat muna, congratulations for this new project. Doon muna sa dalawang leads natin, kay Hart at kay Zeki. Kanina natatakal yung pressure. Kasi kayo ang pinaka-center characters of this series. So how does it feel now? At saka may pressure ba sa inyong dalawa? Until now po, there's still a lot of pressure, but I'm thankful for the pressure because it's what pushes us po. Yeah, there's still pressure, definitely, but I'm thankful for it. Thank you. Si Hart. Of course, I still feel pressure until today. I feel pressure now even. Just like what Zeke said, we're thankful for the pressure because it pushes us to do well. Follow up lang sa inyong dalawa. Kasi kung pagbabasehan yung mga previous sa Vivo One series, yung mga ginagawang love teams, nagiging sila. Or nagkakaroon ng special, what you might call that, friendship sa kanilang pagitan. In your case, sa inyong dalawa, ano ang nakikita niyo sa isa't isa? Definitely not po. Hart here has a boyfriend. Oh, labinuking naman. His name is Renny Alright. J. She has a partner, and I 100% respect that po. Pero we're cool. We're friends. How about you,
How about you, Zeki? Are you taken? I'm single. I'm single. Okay. I choose to focus on work. Alright, thanks for being honest. Si Kim muna, yung writer muna. Ano ang naging inspirasyon mo para mabuo mo itong Hell University? Yung inspiration ko talaga dito yung napanood ko na The Purge movie. Actually, pinanood po namin yun sa school. Tapos after po na nagkaroon kami ng mga biruan ng mga friends ko na what if magkaroon ng purge sa school, saan kami magtatago. Parang doon po talaga umikot yung inspiration ko. Anong pakiramdam mo ngayon na nakikita mo na nabibigyan na ng totoong buhay yung mga characters na pinuko mo? Actually, it still feels surreal po. Actually, di pa rin po makapaniwala na nandito kami lahat eh. Di ako makapaniwala na yung mga character na sa imagination ko lang dati, totoo na. But I'm proud of them and alam ko na magalang pa na talaga ng roles. Thank you. And of course, kay Direk. Direk, congratulations. So happy for you. Thank you, Tita Aster. How does it feel? Also, I think if I'm not mistaken, this is the very first series mo sa Viva1. Yes po, Tita. Okay. These are all young people. So, paano mo sila guide? Paano mo sila, how do you call this? Motivate? Especially na parang ikaw yung tatay-tatayan, syempre, ng project na to. Opo, we had workshops naman po and ano po, I don't mince words, real talk palagi po sa kanila. And ayun nga po, masasaktan sila sandali. Pero nakikita naman nila after kung sabunin sila, nakita naman po nila na para sa kanila din po kasi yun. Kasi okay na lahat pagkatapos. Pagkatapos silang pagkatapos ng eksena, ayun, tapos na yung eksena, okay, good. Sinasabihan, hindi din naman po ako madamot sa words of encouragement and affirmation sa kanila. Tong generation na po na to, usually gusto nilang marinig kung bakit bang ginagawa nila at the same time kung mabuti silang ginawa, gusto nilang marinig yun and pinaparinig ko po sa kanila yun. And I'm proud of each of them. Thank you. And my last question, kasi alam ko marami pa magtatanong. Siguro kay Zach, kay Andre, and of course si Gabby. Gabby, I'm so happy for you. Nakita ko nanay mo, siya, tinaguri akong stage mom. Siya, natakol na nga dito because you are, yung mga parents niyo are of course popular personalities before you. So, natanong din kayo about the pressure. Ang itatanong ko lang sa inyong tatlo, sino nag-encourage you or kayo ba ito on your own free will na pumasok din sa or sundan ang footsteps ng parents nyo? I think it's collaboration po. Because I didn't make this decision on my own. I had my parents to guide me because they were the ones there first. I will always listen to their advice naman po, and I trust them that this would be the right opportunity for me. Ganda ni Gabby. And of course, Andre! It's nice to see you again. Nice to see you po. I guess ano po, gusto mo mauna? Gusto mo una ka na, Trey? Jack po. Jack, your dad is may anak-anakan. Co-manage si Viva. Okay, and of course, good luck to you. You're being managed by OGDS, di ba? Yes po, yes. Oh, yes. Okay, good luck to you. So, anong sagot mo? Sa akin po, actually nung bata po ako, hindi naman po talaga ako gusto mag-artista kasi I was focused on basketball. Pero may mga times po kasi na sinasama kami ni Daddy sa taping, sa Pangako Sa'yo, nakikita ko po yung mga ginagawa nila. Tapos bigla lang may nag-click po sa akin na parang gusto kong matry. Gusto ko po, parang interesado po akong gawin siya. And thankful naman po ako kasi supportive naman po yung dad ko sa na gawin ko po itong karera po na to. So yeah, I'm really grateful po na nandito na po ako sa industry. Thank you so much po. And good luck to you. Thank you so much, Tita. Ayun po, tita. Yung nag-encourage po sa akin, si Mommy.
Pero si Mami po kasi nung unang beses niya po ako in-encourage. More on pilit po yung gusto, parang ako napipilitan po. Tapos parang hindi ko po siya talaga trip. Tapos nung pandemic po, yung lolo ko po, he passed away po. Eh, yun yung huli niyang halubilin sa akin na parang sabi niya po sa akin, "Uy, hindi lahat nabibigyan ng opportunity na meron ka. So bakit hindi mo subukan?" So sinubukan ko po ulit and I fell in love with it po. And from that moment on, gusto ko na po siyang gawin. And every time I work po, I want to work and work and work po. So yun po yung nag-encourage siya. Thank you so much and good luck to everyone. Thank you. Okay, thank you so much. Now let's go to batch 2. Of course, Jojo Panaligan and Venancio Dalian Carvajal and Kate Adahar. So now, from Rider PH Studios, Jojo Panaligan. Thanks, Vicky. Direct, pwede kayong mag-expound dun sa sinabi nyo kanina na na-discover nyo may mga third eye yung actors nyo at saka minumulto-multo. At saka hindi nyo ba naisip mag-change location dahil may mga ganun-ganun? Okay naman po yung mga multo doon. Ano naman, dasal po sa umaga. Pero kasi may mga instance doon. Una, may isang area po doon na cafeteria namin supposedly. Nung papunta po kami sa set, yung art department, may pinag-uusapan, nagbubulungan, papakita ba natin kay Direk? And then, ayun nga, dahil chismoso ko, tinignan ko din naman po. Nung tinignan ko yung cellphone nila, may nakuhanan ng picture sa isang part nung area, nung cafeteria. Dark, nakakakilabot po. May isang matangka, tsaka may isang maliit. Tapos, wala pa sina Andre at Jack sa set nun. So pagkatapos nun, pabalik na kami, pa-resume na. Si Jack, madalas magsabi na, may nararamdaman po ako, meron dito, malakas siya. Feel siya. Hindi siya nakakita. Si Andre, nagsabi nakakakita siya. Tinanong ko si Andre, naniniwala ka ba sa multo? Oo, direct nakakita po ako. Sige nga, punta ka dun sa set. Tignan mo kung anong meron. Tapos tignan mo kung meron. Tignan mo kung meron. Hindi ko sinabi sa kanya. Tapos, after a few minutes, pumasok na ako. Wala siyang alam. Sumasalubong na, direct meron po. Ano nakita mo? Parang bata po. So yun, without him knowing, nag-match yung description niya. Doon sa cellphone? Doon sa picture, doon sa nasa cellphone. And then after, ayun, sabi ko, Jack, di ba, nakakausap. Minsan may mga ginagawa si Jack para maging maayos ang pagitungo ng mga elements. So sabi ko, pumasok nga kayo doon, Jack. Puntahan niyo. So sila kinausap nila. And then after, may ginawa si Jack. And then after, nandun pa rin naman sila. May mga nangyayari pa rin paminsan on set na hindi namin maipaliwanag. Tuloy pa din na doon ang location na siya. Kasi Opo, tuloy pa rin. Thank you. Bonus question lang kay Night in Black. Kanina sinabi mo na hindi ko alam kung happy ka na faithful yung pagkakagawa dun sa pagkakasulat mo. But after 10 years,